Hey everyone, so we're going to cook. Let's go! Hello! Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tuna nuggets. Sisimulan natin to sa mga sangkap. Patatas, century tuna, bawang, sibuyas, sky flakes, pampalasa, itlog at cornstarch. Unang gagawin natin ay hiwain muna natin ang patatas sa maliliit na hiwa. Ayan. Pagkatapos, ilagay natin yung mga nahiwa nating patatas sa may lalagayang may tubig. Ayan. Buksan natin ng kalan at hintayin natin lumambot ang patatas para madulog natin ito ng mabilisan. Pangatlo naman, maghihiwa naman tayo ng sibuyas at ng bawang. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Ayan, pagtapos natin maghiwa, gamit ang dalawang century tuna, buksan natin ito at tanggalin natin ang mga sabaw nito, sapagkat hindi naman natin kailangan ng sabaw ng century tuna. Muli ang paghakbang, dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang mukha upang maslayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na. Ayan. Natanggal na nga natin yung sabaw ng century tuna. At ilipat naman natin ito sa malinis na lagayan. Sunod naman natin gagawin. Maglalagay naman tayo ng dalawang itlog. Ako naman muna. Kada langhap sa hangin, pansin ko na lagi na lang usok. Walang malinis, halos puro pollution. Ayan, at isunod naman natin ang nahiwa nating sibuyas at ang bawang. Gulong-gulo ang isip, san ba lulugar kapag nagkamali? Grabe sila manghusga, bakit perpekto ba sila? Ayan, pagkatapos ating halo-haloin ang mga yun, maglalagay naman tayo ng sky flakes na dinudurog natin. At isama naman din natin ito at halo-haloin ulit natin. Nang makapunta sa paroroonan, kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Pagkatapos nating haluin, maglagay naman tayo ng cornstarch at haluin ulit natin ito hanggang sa maging malapot yung consistency nito. Ayan, pagkatapos nating ilagay ang cornstarch, maglalagay naman tayo ng patatas na dinurog natin. Dito na din tayo maglalagay ng pampalasa katulad ng asin at paminta. Ayan, pagkatapos nating halo-haloin ng mga ito, pwede na tayong magpainit ng mantika at ng kawali. Pagkatapos naman, pwede na tayong humulma ng mga nuggets na nagawa natin. Kayo na bahala kung anong laki at kung anong nipis ang magagawa nyo. Pagkatapos, kapag mainit ang mantika, pwede na nating isalang ang mga nagawa natin tuna nuggets.
Ayan, pagkatapos naman, hintayin na lang natin maluto at mag-golden brown ang tuna nuggets natin. Ang pagluto ng tuna nuggets ay parang buhay. Kailangan pagdaanan ng init, palulubas ang tunay na sarap. Gaya natin, bawat pagsubok ay nagpapalakas at humuhubok. Dahil sa dulo, may gantimpalang tagumpay.